Kabanata 31, Helios, umaway si Riley sa kanya. Hindi naman nagulat si Maisie. Alam niyang ang tiyahin ni Riley ay asawa ni Mr. Boucher, na ina rin ni Helios. Kanina ka pa, Riley. Kaibigan mo ba ito? Hinawakan ni Riley ang braso niya at sinabing, best friend ko. Bakit ka nandito? Inis na tinitigan ni Nolan si Helios. Ngumiti si Helios at sinabing, narito ako para makilala ang babaeng ito. Si Maisie ang tinutukoy niya. Nagulat si Maisie. Sinabi lang ba ng pinakamahusay na aktor na gusto niya itong makilala? Hindi sumagot si Nolan, ngunit mas nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Helios si Nolan, naglakad patungo kay Maisie, at nag-imbita na parang isang maginoo. Isang karangalan kung mapagbibigyan mo ako sa isang sayaw. Nagniningning ang mga mata ni Riley sa pagmamalaki. Natigilan si Maisie. Tumingin siya sa mga nakamamatay na titig ng iba pang mga socialite. Kung tatanggapin niya ang sayaw na ito, malamang na, alisin, siya ng mga socialite at ng kanilang mga tagahanga. Pinigyan siya ni Riley ng isang siko mula sa likuran, at si Maisie ay, walang awa, na tinulak sa harap ni Helios. Nahuli ni Helios ang tingin ni Riley at ngumiti. Good job, girl. Umikot si Maisie at binigyan siya ng matalim na tingin. Ang babaeng ito ay pinakamahusay sa pagbebenta sa kanya mga kasamahan sa koponan. Hinawakan ni Helios ang kamay ni Maisie, at sakto nang aakayin siya nito, may humila sa kabilang kamay niya. Tumingon siya, nagulat, si Nolan yun. Talagang kawili-wili ang ekspresyon ni Riley. Halos kumuha siya ng upuan at nagsimulang kumain ng popcorn noon at doon. Nagsimula na ring magbulungan ang mga manunood nang makita nila ito. Si Maisie, na nagbabalak mag-lay-low, ay naging showstopper ng party. Ano ang dapat niyang gawin kapag ang dalawang malalaking manlalaro ng baseball ay humawak sa kanya ng sabay? Napangisi si Helios at sinabing, Mr. Goldman, hindi mo sinusubukang nakawin siya, hindi ba? Nanatiling kalmado si Nolan at sinabing, sa palagay ko ay hindi magandang ideya na sumayaw kasama siya. Umikit si Helios, itinaas ang gilid ng kanyang mga labi, at sinabing, sa tingin ko, magandang ideya iyon. Sino ang pipiliin mo? Sabay silang nagsalita habang tinatitigan ang isa't isa. Ang walang magawang si Maisie ay naipit sa pagitan ng pinakamahusay na aktor at isang lalaking nagbigay sa kanya ng $150 million. Hindi niya kayang saktan ang alinman sa kanila. Nang maalala na may nangyayari sa pagitan ni Nolan at Willow, at dahil ang host ng gabi ay ama ni Helios, party nila iyon, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa kanila. Kaya naman, tinabig niya ang kamay ni Nolan at sinabing, paumanhin, Mr. Goldman. Naging malamig ang tingin ni Nolan habang pinagmamasdan si Maisie na papalayo kasama si Helios. Siya, malamang nawala ng isip na humawak sa kanya. Nagsimula nang tumugtog ang musika. Nagsimulang mag-waltz sina Helios at Maisie sa ilalim ng mga ilaw. Isang gwapong lalaki at isang magandang babae ang kuminang sa gitna ng karamihan. Tumingin si Helios sa paligid. Hindi niya napigil ang ilukot ang mga labi at lumapit sa kanya. Kilala mo ba si Mr. Goldman? Disapprovingly said ni Maisie, I guess so. Nag-alok siya ng $150 million para magtrabaho ako sa Vanna Jewelry. Pero bakit parang iba ang tingin niya sa'yo? Magalang nang umiti si Helios. Inangat ni Maisie ang ulo at tumingin sa kanya. Tiyak na niloloko ka ng iyong mga mata. Napangisi si Helios. Nakakatawa ka, Zora. Ngumiti lang si Maisie at sinabing, salamat. Sinundan sila ng mga mata ni Nolan sa paligid, pinapanood silang nag-e-enjoy sa kanilang usapan. Nagdilim ang kanyang mukha, at bumaba ng ilang degree ang kapaligiran sa kanyang paligid. Nakita mo ba ang dilag na iyon na sumasayaw kasama si Mr. Boucher? Napakaganda ng katawan niya. Gagawin ko ang lahat para makasama ang isang babaeng katulad niya. Kabanata 32. Nakatitig sa hubog ng katawan ni Maisie ang mga lalaki sa karamihan. Kapag ang mga lalaki ay tumingin sa mga babae, sila ay karaniwang nagsisimula sa kanilang mga katawan at lumipat patungo sa mukha. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa babaeng may magandang katawan at magandang mukha? Gayunpaman, pagkatapos na sabihin iyon ng lalaking iyon, nanginig siya dahil may pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Tila nanggaling ang titig kung saan nakatayo si Mr. Goldman. Nang matapos ang sayaw, isang palakpakan ang pumutok. Nagmamadaling lumayo si Maisie sa karamihan habang sinusubukang hanapin si Riley. Bigla, may humawak sa kanya. Lumingon siya, at nakatayo sa harapan niya si Nolan. Ikaw. Bago niya matapos ang swoosh, tinakpan siya ng jacket mula sa itaas.
Hinubad ni Maisie ang kanyang jacket at may pagdududa na nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Isuot mo, medyo nag-uutos si Nolan. Napangiti si Maisie. Ngunit ganito ang hitsura ng gown na ito, bakit ako? Bigla siyang itinulak ni Nolan sa likod ng ilang mga kurtina, inilagay ang isang kamay sa dingding at hinawakan siya ng malapit sa isa. Sino ang sinusubukan mong akitin? Suot mo iyon. Hindi ba alam ng babaeng ito kung ilang lalaki ang nakatitig sa kanya? Itinaas ni Maisie ang isang daliri at sinundot ang kanyang balikat. Mr. Goldman, maraming kababaihan na nakadamit na nagpapakita ng kanilang mga figure. Bakit hindi mo sila puntahan at kausapin sa halip na gawin mo lang ito sa akin? Ang pagpili ng damit ng isang babae ay dapat na ang kanyang kalayaan. Bakit kailangang makisali ang mga lalaki? On top of that, hindi ba pare-pareho ang hitsura ng lahat ng gown? Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Ituloy mo lang yan. Si Nolan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko. Napayuko si Nolan at lumapit. Maaari kitang tulungang ilagay ito kung ayaw mo. Nanginginig si Maisie sa biglang paglapit, ang kanyang mga pilikmata ay kumikislap na parang butterfly wings. Kasing tatag ng bulkan ang katawan ng lalaki. Mabilis na tumaas ang temperatura sa maliit na espasyo sa likod ng mga kurtina. Nang makitang bahagya niyang kinakagat ang kanyang labi, napalunok si Nolan habang humihigpit ang kanyang baba. Nagsimulang pawisan ang mga kamay ni Maisie. Nakatayo ng sobrang lapit, ang nakakainis na lalaking ito. May binabalak ba siya? Bigla niyang hinawakan ang jacket, ibinalot niya ito ng mahigpit, at itinulak siya palayo, isusuot ko na. Hindi mo kailangang maging malapit. Ayokong mamisunderstand ng mga tao ang sitwasyon. Tapos tumalikod na siya at naglakad palayo. Itinikom ni Nolan ang kanyang manipis na labi, at nagdilim ang kanyang mga mata. Napakalapit niya ng pabigla-bigla siyang bigyan ng mapusok na halik. Ang babaeng ito ay isang mapanganib na lason. Galit na naglakad si Maisie sa karamihan, na nakabalot sa kanya ang jacket ni Nolan. Nang makita siya ni Riley, naglakad siya palapit sa kanya. Oy, hindi ba ito ang jacket ni Mr. Goldman? Suot ni Z ang jacket ni Mr. Goldman. Oho, may nangyayari ba? Napakunot naman ng noo si Maisie. Tumigil ka sa mga malikot na pag-iisip. Sa totoo lang, ikaw ang nagwagi sa gabi. Si Mr. Goldman sa isang tabi, ang aking pinsan sa kabila. Ang dalawang pinakamalaking manlalaro ng Baseburg ay naglalaban para sa iyo. Iyan ay isang eksena mula sa isang romance flick. Nang makitang nalulubog na si Riley sa kanyang pantasya, tinitigan siya ni Maisie. Tumigil ka sa mga pangangarap mo. Nagtataka ako kung ang aking mga inaanak ay. Parang may naalala bigla si Riley. Natigilan ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Maisie at sinabing, Hoy, Z, bigla kong napagtanto na kamukhang kamukha ni na Waylon at Colton si Mr. Goldman. Nagsimula siyang magpanik, si Mr. Goldman kaya ang lalaking nakasama mo noon. 6 na taon na ang nakalilipas. Dahil sa sinabi ni Riley, nanlamig ang mukha ni Maisie. Nagulat siya nang makita niya si Nolan sa unang pagkakataon. Kamukha niya talaga si na Waylon at Colton. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang kolon, eksaktong amoy ng isang tao mula sa 6 na taon na ang nakaraan. Kabanata 33, kung siya talaga ang lalaki, 6 na taon na ang nakaraan. Biglang nanlamig ang mga mata ni Maisie. Inayos ni Willow ang lahat noong gabing nadungisan siya. Pinalapan niya ang lalaking iyon. Ngunit kung si Nolan ang lalaking nakuha ni Willow para sirain siya, malalaman niya ang tungkol sa kanya. Isa pa, hindi siya makapaniwala na magpapadala si Willow ng isang lalaking katulad niya sa kanyang kama. Malamang na itinatago niya siya para sa sarili niya. Nang makitang hindi siya sumasagot, nagtanong si Riley, Z, sa tingin mo ba? Kahit na siya talaga, sa tingin mo ba ang lalaking ginamit ni Willow ay isang lalaking karapat-dapat na maging ama ng mga anak ko? Retorikang tanong ni Maisie. Natigilan si Riley. Iyon ay isang kahangahangang pahayag. Sa Slakova, si Zilang ang may lakas ng loob na isipin na hindi sapat si Mr. Goldman. Nagsimulang tumunog ang phone ni Maisie. Nang makita niyang si Colton iyon, nagmamadali siyang lumabas ng bulwagan pagkatapos magsalita kay Riley. Sinagot niya ang telepono sa koridor. Colton, Mami, tinatanong sa akin ni Waylon kung dapat ba kaming magtira ng hapunan para sa iyo, kung sakaling magutom ka pagkatapos uminom. Sige, babalik ako ngayon. Hintayin mo ako. Matamis na ngumiti si Maisie. Kontento na siya sa pagkakaroon ng 3 anghel na laging nasa tabi niya. Lumingon siya at agad na nakita si Nolan na nakatayo sa likuran niya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon. Narinig ba niya?
Hinihiling ba ng boyfriend mo na bumalik ka na? Cool na tanong ni Nolan. Nagkibit balikat si Maisie. Hindi ko mapigilan. Hindi ko siya mapigil ang mag-alala. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay may bigla siyang naalala. Tinanggal niya ang jacket niya at ibinalik sa kanya. Salamat sa jacket. Hindi na binawi ni Nolan. Sa halip, tumingin siya sa ibaba at mahinahong sinabi, ihahatid na kita. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng kanyang lalaki. Natigilan si Maisie, ngunit itinago niya ang kanyang pagtataka. Malamang nagkamali ako ng narinig. Gusto mo ba akong ihatid? May problema ba dyan? Wala, pero ayokong abalahin ka. Kung nakita ng nasa bahay, malamang magsiselos siya. Itinulak niya ang jacket sa kanyang mga braso, tumalikod, at sinubukang umalis. Biglang naglakad si Nolan sa harapan niya. Ayaw mo akong istorbohin, o ayaw mong ihatid kita? Napangisi si Maisie. Mr. Goldman, nabigla ako sa biglaang pag-aalala mo sa akin. Pag-aalala, hindi maiwasang manlamig ang mga mata ni Nolan. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Bakit siya mag-aalala sa kanya? Iyon ay hindi posible. Nagtaas ng kilay si Maisie at naglakad palapit sa kanya. Hindi, mayroon kang kasintahan, ngunit sinusubukan mong ihatid ang ibang babae. Baka isipin ng mga tao na may intensyon ka. Ang manipis na labi ni Nolan ay naging manipis na linya. Sinubukan niyang sabihin, ngunit nagpakita si Helios. Nakangiti pa rin siya. Aalis ka na. Nagkibit balikat si Maisie. May naghihintay sa akin sa bahay. Kailangan kong bumalik. Gusto mo bang ipahatid kita sa driver ko pauwi? Delikado sa isang babae ang umuwi mag-isa sa gabi. Ngumiti si Helios. Tatanggapin sana ni Maisie ang alok, ngunit pinigilan siya ni Nolan. Ihahatid ko siya. Tumalikod siya at kinaladkad si Maisie nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumanggi. Napaawang ang labi ni Helios habang pinagmamasdan si Nolan na hinahatak si Maisie. Nakapagtataka nga ang ugali ni Nolan sa kanya. Nang makarating na sila sa sasakyan ay tinabig ni Maisie ang kamay niya. Mr. Goldman, maaari ka bang maging makatwiran? Sabi ko hindi ko kailangan na ihatid mo ako. Kabanata 34, ano ang mali sa lalaking ito? Pinuksan ni Nolan ang pinto ng kotse at sinabi sa medyo mapang-akit na boses, hindi ako makikipag-usap, so get in. Natawa si Maisie. Nakakita siya ng mga babaeng hindi makatwiran pero hindi lalaki. Sumakay siya sa kotse na may stoic expression. Nang tanungin ni Nolan ang kanyang address, nag-alinlangan si Maisie at tila may naisip. Uminto lang sa sanggang daan ng Ocean Drive. So, she doesn't want to let him send her all the way to her front door, bahagyang napasimangot si Nolan. Ocean Drive. Hindi ba doon ang mga villa sa tabing dagat? Huminto si Nolan sa sanggang daan ng Ocean Drive. Pagkababa ni Maisie, nagpasalamat siya at umalis. Hindi agad umalis si Nolan. Napatingin siya sa direksyong tinatahak niya. Iyon talaga ang lugar ng beach villa. Naglakad si Maisie papunta sa beach villa area. Nag-iingat siya at nagpatuloy sa paglalakad nang makarating siya sa kanyang villa imbes na pumasok. Itinigil ni Nolan ang kanyang sasakyan sa labas lang ng beach villa area habang pinagmamasdan ang silhouette na lumakad papasok. Bahagyang yumigting ang kanyang ekspresyon. Parang nag-o-overthink siya. Hindi niya akalain na sa parehong lugar pala ito nakatira ng dalawang bata. Pagkatapos magmaneho ni Nolan, lumitaw si Maisie mula sa likod ng isang pader. Talaga bang gustong makita ng lalaking ito kung saan ako nakatira? Pumasok si Maisie sa pintuan ng kanilang bahay. Nakabalik na ako. Tinatahimik siya ni Colton at tumingin kay Daisy, na natutulog sa sopa. Mami, nakatulog na si Daisy. Naglakad si Maisie sa couch at binuhat si Daisy na mahimbing na natutulog at dila sa silid. Matapos siyang kurutin, lumabas siya ng silid at nakita si Waylon na nag-iwan ng isang mangkok ng mainit na sopas sa mesa. Hindi niya maiwasang mapangiti. Natutuwa ako, kuya. Umakyat si Colton sa upuan at umupo roon habang nasa kamay ang mga pisngi. Mami, yung party ba na inimbitahan ka ni Godmother masaya? Tinamaan ni Waylon ang kanyang mga labi at sinabing, ano ang masaya sa mga party? Puno lang sila ng mga bootlicker para sa matataas na uri. Napatingin si Maisie sa kanya. Saan mo narinig yan? Kanya nila ito ipinapakita sa mga palabas sa TV. Ang mga bata ay hindi dapat nanonood ng masyadong maraming palabas sa TV. Walang magawa si Maisie dahil alam niyang malalason sila ng mga palabas sa TV. Malungkot na sinabi ni Colton, pero napakabatal ni Paw Patrol at Cocomelon. Ano pa kaya ang sinabi niya? Kailangan niyang harapin ang mga anak na kanyang ipinanganak. Nga pala mami, si Waylon at Daisy ay magde-debut.
Matapos marinig iyon, gulat na napatingin si Maisie kay Waylon. Magda-debut kayo ni Daisy. Huwag kang mag-alala, Mommy. Matutulungan ka naming kumita ng pera kapag nagdebo kami. Dahil malapit na kaming mag-aral, mababayaran na natin ang sarili naming mga bayarin sa paaralan. Ibinaba ni Maisie ang kutsara at matamang tumingin sa dalawa. Sa tingin mo ba hindi ko kayang palakihin kayo? Umiling ang dalawa. Eksakto. Hindi ko kailangan ng ekstrang pera. Mommy, you do not need extra money, but you don't have much also. Ang villa lamang ay nagkakahalaga ng $600,000. Si Waylon at Daisy ay pupunta sa isang paaralan para sa mga elite na nagkakahalaga ng $150,000 isang taon. Mahal din ang music school. On top of that, nandyan yung mga pang-araw-araw nating gastusin, yung sasakyan, kailangan mong kumuha ng mga bag, damit, make-up. Ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Naubusan ng mga daliri si Colton para sa pagkalkula. Natigilan si Maisie. Itinagilad ni Colton ang kanyang ulo at walang tigil na sinabi, Mommy, kawawa ka naman. Inilagay ni Maisie ang isang kamay sa kanyang dibdib. Tumatak iyon sa puso niya. Dahan-dahan niyang pilit ng umiti. Ayos lang. Mayroon pa akong dolyar. 150 milyon na natitira. Kabanata 35. Ang $150 million ay hindi sapat para. Natigilan si Maisie. Isinandal ni Colton ang kanyang maliit na ulo. At mahirap para sa iyo na kumita ng pera at alagaan kami. Wala kang lalaking mag-aalaga sa iyo, kaya gusto naming makibahagi sa iyong mga pasanin. Tumanggaw si Waylon. Nang makitang mature na sila sa murang edad, nabagabag si Maisie sa pagiging masaya at malungkot. She has been trying hard to give them the best life they could get. Kahit na wala silang ama, hindi niya hahayaang murahin sila ng mga tao. Alam ni Maisie na mature na ang kanyang mga anak. Hindi niya kailangang mag-alala, ngunit nais niyang magreklamo sila sa kanya kung minsan. Ito ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Nagbaba siya ng tingin at ngumiti na may kasamang tahimik na buntong hininga. Sige, alam kong sinusubukan mong tumulong, pero masyadong delikado ang pagpasok sa negosyo ng entertainment. Pag-usapan natin yan pag matanda ka na, bata ka pa. Hindi magandang lugar iyon para sa iyo. Ang negosyo ng entertainment ay palaging isang mahirap na lugar, at sina Waylon at Daisy ay napakabata pa, maaaring manipulahin sila ng mga tao. Sige, oras na ng pagtulog. Dapat matulog ng maaga ang mga bata. Tumayo si Maisie at tinapik ang kanilang mga ulo. Pumalik sina Colton at Waylon sa kanilang mga silid, isinara ang pinto, at umakyat sa kanilang mga higaan para sa isang lihim na talakayan. Waylon, hindi pumayag si Mommy. Inilagay ni Waylon ang kanyang kamay sa kanyang baba, na nagkukunwaring may malalim na iniisip na parang isang matanda, mukhang nag-aalala si Mommy na mabuli kami ni Daisy kapag pumasok kami sa negosyo ng entertainment dahil walang masasandalan. Sumang-ayon si Colton. Tila may naisip siyang ideya at sinabing may bastos ng ngiti, paano kung makilala natin ang nangungunang manlalaro sa negosyo? Si Helios Boucher ba ang tinutukoy mo? Oo, masayang ngumiti si Colton. Ngunit kakailanganin natin ang tulong ng ating hanggal na ninang. Bagamat hindi pa rin nila masabi kung sino ang kanilang ama, maaari silang makakuha ng isang godfather na kasingkol ng kanilang ama. At sa Slakova, si Helios ang magiging taong iyon. Sabi nila hindi ito tungkol sa kung ano ang alam mo kundi kung sino ang kilala mo. Kung sapat na ang iyong kilala na malalaking manlalaro, magagawa mong lumipad. Savannah Jewelry. Isang blonde, middle-aged na lalaki na may shades at gray na trenchcoat ang pumasok sa kumpanya. Kahit nasa 40s na ang lalaki, fit pa rin siya sa kakaibang hangin na nagpaikot ng ulo ng mga empleyado. Ang sahig na kanyang tinutungo ay kung saan naroon ang opisina ng designer na si Zora. Pumasok ang lalaki sa opisina. Inikat ni Maisie ang upuan at tumayo, nakangiti. Tito Kennedy. Hinubad ni Candy ang shades niya at tumingin sa kanya na may bahagyang pagtataka. Ikaw si Z. Oo, ako iyon. Tumanggaw si Maisie. Masayang lumapit si Kennedy sa kanya at pinagmasdan siyang mabuti. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Lalong kamukha mo ang nanay mo. Makalipas ang kalahating oras, umupo ang dalawa sa couch at uminom ng kape. Ipinaalam sa kanya ni Maisie ang tungkol sa sitwasyon sa Vanna, at mukhang stuwat siya. Ang Vanna ang kumpanya ng alahas na itinatag ng nanay mo. Ako na ang nag-asikaso nito simula nang pumanaw siya. Hindi ko akalain na hahayaan ng tatay mo ang isang taong walang alam sa alahas gaya ni Willow na humawak sa kumpanya 6 na taon na ang nakakaraan. Umigop siya ng kape niya.
Gusto ng tatay mo na gabayan ko siya, pero tumanggi ako. Paano magliliwanag ang Vanna sa ilalim ng isang tulad niyan? Kaya nga inimbitahan kita pabalik. Napangiti si Maisie. Dahil bumalik ako sa Vanna, babalikan ko ito, ano man ang kailangan kong gawin.